Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po yung matatawag natin na waterproof Christians. Sapat kahit umuulan, nandito kayo. Praise God. Tinutuloy po natin ang ating pag-aaral ng Mateo. At atin na pag-aralan sa gano'n na ba katagal? Halos magdadalawang taon na, no? Dito sa Mateo. At ang unang 10 chapters ay patotoo mula sa history. Ito yung tinatawag na paglalatag ng Panginoon, pag-aanunsyo sa pamamagitan ng istorya ng tagapagligtas. Ang pinaka-importanting mensahe na inilathala ni Matthew para sa mga Hudyo at para sa atin din. At yung unang 10 chapters na ating napagdaanan ay nagsasaad ng testimonya ng history kung paano yung hinulaan through the genealogy mula pa kay Abraham, papunta kay King David at yung sunod-sunod na lahi, kung paano nasunod sa pamamagitan ni Jesus. At yung miraculous virgin birth na pag-aralan din natin, at yung mga natupad na propesiya, at yung nangunang taga-anunsyo si John the Baptist na pag-aralan din natin, at yung pag-apirma ng Diyos Ama na this is my beloved Son mula sa kalangitan, inapirma niya na si Jesus na nga. Ito yung mga patunay. At nakita natin sa chapter 4, yung mga katuruan ni Jesus. At sa chapter 5, yung nakakabigla niyang kakaibang pagtuturo na kung sino ang banal at sino ang mapapalad. Sabi niya, ang mapapalad ay yung mga nahahapis at hindi yung magigiting at matataas na tao. At yung kanyang mga himala, at yung mga sinabi ng kanyang mga disipulo, at lahat ng yan na pag-aralan natin ay para mga ebidensya sa isang korte suprema upang makita mo at makita ng mga tao sa sanlibutan at sa iba-ibang historya na ito na nga ang Mesaya. Pagpasok natin ngayon sa chapter 11 na ngayon pinag-aaralan natin, matapos makita yung lahat ng katotohanan na yan, pinag-aaralan natin ngayon naman ang reaksyon ng mga tao. At napaka-importante sapagkat yung reaksyon nila nun, sila ay nahuhusga na. At ang ibig sabihin, dapat din natin tingnan ang ating reaksyon tungkol sa impormasyon na kung sino si Jesus. Ano na bang reaksyon mo? Ito bang narinig mo tungkol dito sa tinatawag na anunsyo mula sa kalangitan, kung sino itong tagapagligtas na ito at kung paano bang epekto nito sa iyong buhay, may epekto na nga ba o baliwala lang? Sapagkat yan ang nakikita nating reaksyon noong mga tao noon. Pagpasok ng chapter 11, you see the reaction of the people, ng iba-ibang grupo, ng iba-ibang tao. So sunod-sunod yan sa chapter 11. At napag-aralan natin, yung reaksyon na unang-una, ako ang nag-preach sa inyo nito, ni John the Baptist. Ano yung reaksyon ni John the Baptist kay Jesus? Nung naging mahirap na ang takbo ng kanyang buhay, nung siya'y nausig, nung siya'y nakulong, anong reaksyon ni John the Baptist? Katulad din ng reaksyon natin minsan sa buhay Kristiyano, pagdududa. Di ba nagduda si John the Baptist? Tatandaan niyo yun? Pero yung tinatawag na honest doubt. At sinabi natin, ang reaksyon na ganyan ng mga Kristiyano na katulad ni John the Baptist at katulad natin, ay kadalasan isang patotoo. Para bang kailangang maniwala ka muna bago ka magduda. Ang isang Kristiyano, ligtas na, pero minsan nanghihina yan. Hindi ba? Si John the Baptist, katulad din natin minsan, sumusunod, nagmamahal sa Panginoon, pero dahil may mga mahirap na pangyayari sa ating buhay, minsan nagda-doubt tayo at we ask God, why? Bakit nangyayari sa buhay ko to? Pero yung reaksyon na yun, doon sa mga patotoo patungkol kay Jesus, ang ginawa ni John the Baptist na isang magandang aral sa atin, pag may pagdududa ka, huwag mong titingnan yung sitwasyon mo. Ang pupuntahan mo si Jesus. Tatandaan niyo yung ginawa ni John the Baptist, nagpapunta siya dahil nakakulong siya. Nung nagdududa na siya, nung gano'n ang kanyang reaksyon, nagpadala siya ng kanyang mga alagad kay Jesus at sinabi, ikaw na nga ba, Lord? Ikaw na nga ba? Kasi nakakulong ako, sunod ako ng sunod sa iyo, tapos nahihirapan ako. At anong sagot sa kanya ni Jesus, doon sa kanyang pagdududa? John, ano ang sabi sa propesiya, sa Isaiah?
Ang bulag ay nakakakita, ang patay ay binubuhay, ang mga may sakit ay napapagaling, ang mga mahihirap ay naliligtas. At nagpakita ng ebidensya si Jesus at si John the Baptist na bura yung kanyang pagdududa. At makikita pa natin ang iba pang mga reaksyon patungkol kay Jesus. Pagkatapos ni John the Baptist sa verses 1 to 15 ng chapter 11, nakita naman natin yung verses 16 to 19, na I think si Doc Rico ba nag-preach nito, ay ang criticism o yung pag-criticize na walang basihan. Talagang ayaw na lang maniwala ng mga tao. Sabi nila, si Jesus ay nakikihulubilo sa mga masasamang tao, si John the Baptist naman hindi nakikihulubilo kaya siya isang luko-luko. So talagang ayaw lang nilang maniwala sa mga mensahero ng Panginoon. So yan yung iba-ibang mga reaksyon patungkol sa kung sino si Jesus. At ngayong araw na ito, pag-aaralan naman natin ang pangatlong reaksyon. Ito yung reaksyon ng pagsasawalang bahala sa mga katotohanang naririnig ng mga nakakarinig sa mensahe noon at saka sa ngayon. Ang titulo po ng ating mensahe sa hapong ito ay ang peligro ng katotohanan, the peril of truth. Sapagkat tulad ng aking sinabi, chapter 1 to 10 is all evidential truth from history, from the works, from the words of Christ, sa mga pananalita, himala, historia, yan ay mga ebidensyang inipon para ipakita sa atin kung sino si Jesus. At ang tanong, ano ang reaksyon mo sa ebidensya? Ano ang reaksyon mo sa katotohanan? Ano ang reaksyon mo sa pagsusuri ng mga salita ni Jesus sa iyong buhay? Ikaw ba ay na-convict at nagsisi? Ikaw ba ay nabuksan ng mata at nalamang ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya kailangan ng tagapagligtas? O ikaw ba ay nagduda, nakatulad ni John the Baptist? O ikaw ba ay ayaw maniwala, kaya ikaw ay puro panunumbat o pagtanggi sa salita ng Diyos? O pag-aaralan natin ngayon, ikaw ba ay narinig na ang lahat, ngunit nagdesisyon na maliitin, ipagsawalang bahala, o sa salitang Tagalog, isnabin ang Ebanghelyo. Makikita natin mamaya na ito pala ang pinakadelikadong reaksyon. At makikita din natin na ito pala ang pinakamasamang kasalanan na gagawin ng isang nakarinig ng katotohanan. Na ang parusa sa taong nagsasawalang bahala sa mga katotohanang naririnig, ito'y itinatatwa, minamaliit, at minsan ay pinapakinggan, ngunit hindi sinusunod. Dito pala itinatabi ang pinakamatinding parusa sa impyerno. Makikita nyo mamaya, nasa impyerno pala, merong iba-ibang degree ng parusa. Different levels of punishment. Para bigyan ko ng ilustrasyon, itong delikadong kasalanan ng pagwawalang bahala, meron akong istoryang ikukwento sa inyo na tunay na nangyari. Noong 1983, doon sa Madrid, Spain, merong isang Avianca airline. Ayan yung eroplano, tunay na nangyari. At ito yung tunay na eroplano. Ito ay nanggaling mula sa Paris, papunta sa Bogota, sa South America. At titigil siya sa Mandali para mag-refuel sa Madrid, Spain. Bago siya lumanding, kanya nang ini-on yung tinatawag na ILS o yung instrumento na nag-guide sa kanila para mag-landing, yung computer. Ang tawag doon ay Instrument Landing System. So, i-on mo siya at i-guide ka para mag-landing. Pero mali yung napindot na number nung piloto, ayon dito sa binabasa kong dyaryo. At anong nangyari, imbis na yung trajectory niya ay level, masyadong nakatusok. Pero maulap. At nung pababa na siya, traveling at about 300 miles per hour, nag-alarma yung eroplano. Automatic kasi yan Sophisticated safety measures. Nag-alarma yung eroplano at yung piloto na Spanish, yung piloto sa Spanish pilot. Avianca Airlines is the Airlines of Spain. At ito yung sinabi nung computer recording na nagbabala. Terrain,
Tapos sinundan ng dalawang alarma, whoop, whoop, at pull up, pull up. Paulit-ulit na sinasabi yun. Terrain, terrain, alarm, alarm, pull up, paulit-ulit. Na sinasabi dun sa piloto, babangga ka sa lupa. Yung terrain, ibig sabihin nun lupa. Ano? Kung piloto kayo nang maririnig mo, terrain, terrain, alarm, alarm, pull up, pull up. Ngayon, itong piloto minsan, masyado na silang sanay, hindi nila pinapansin yung computer. Sinabi sa akin yan ng mga piloto. Ino-off na lang nila. At ang nangyari, sabi dito sa dyaryo na aking sinerox, paulit-ulit na nangyayari yun, hindi pinapansin ng piloto, hindi siya nag-a-adjust. Patusok pa rin siya. At maya-maya, sinabi ng piloto, 8 seconds bago mag-crash, sabi ng piloto, "Shut up, gringo." Ano, ang gringo, tawag ng mga Spanish yan sa mga puti. Kasi puti yung nagsasalita dun sa recording. Parang sinabi niya, "Tumahimik ka." Kano. Parang ganun. At pinatay. At 8 seconds later, nag-crash yung eroplano. At ito yung litrato. All 181 people on board died. Isipin mo, naka-alarma. Sinabi nila mga 10 beses. Terrain, terrain, alarm, alarm, pull up, pull up. Ang dapat niya lang gawin ay mag-pull up. Pero hindi niya pinansin sapagkat kumpiyansyado siya na tama yung kanyang pagpapalipad. Yan ang isang ehemplo ng peligro ng hindi nakikinig sa katotohanan. Sa dami ng babala, sa dami ng narinig, yung takbo ng buhay, patusok, dire-diretso pa rin. Ba't ko ginawang ehemplo yan? Maraming tao sa simbahan, nakakarinig ng katotohanan. Gusto ang naririnig, minsan naiiyak pa. Ngunit ang takbo ng buhay, pababa. May kasalanan na ayaw bitawan. Meron mga bagay sa kanilang buhay na ayaw isuko sa Panginoon. At ang nangyari, matatawag nila sarili nilang Kristiyano, matatawag nila yung sarili nilang nagsisimba, ngunit tulad ng sinabi sa Mateo 7:21, pagdating ng huling araw, sasabihin sa kanila ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Ang ating pong babasahin ay patungkol dyan sa temang iyan. Sapagkat matapos ang 10 chapters kung saan nagturo ang Panginoon, ang mga bayan kung saan nakasaksi ng kanyang mga katuruan, karamihan, isinawalang bahala ang kanilang mga narinig. At dito, nag-iba na ng tono ang Panginoon. Nung una, ang kanyang mga mensahe ay parang nagsusumamo, nakikiusap, nagtatanong ng kalmado. Ngunit ngayon, parang siya ay sumusumbat na. Siya ay sumasaway na. Nagre-rebuke na siya. So Matthew 11:20-24. Nag-iba na ang tema ng Panginoon sapagkat maraming tao ang nakakarinig, ngunit nagsasawalang bahala sa kanilang mga naririnig. Mateo 11:20-24 ay nagsasaad ng ganito. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, kawawa kayo, mga taga-Corazin. Kawawa kayo, mga taga-Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga-roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat na parusa ang sasapitin ninyo kaysa sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. At kayong mga taga-Kapernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit, ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang mga bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang dadanasin ninyo kaysa mga taga-Sodoma. Ang Panginoon ay Panginoon ng pagmamahal, ngunit ang Panginoon ay Panginoon din ng hustisya. May hangganan ang kanyang pagsusumamo, pag-aalok ng kaligtasan.
Bakit natin pinamangatang ang ating mensahe sa hapong ito, ang peligro ng katotohanan? Sapagkat may peligro dito sa ating pag-aaralan, makikita mo, ang mga taong nakarinig at nagsawalang bahala ay mas delikado kaysa sa hindi nakarinig at hindi gumalaw. Mas delikadong nakaupo ka dyan at naririnig ang katotohanan at pagkatapos ay hinayaan mong kalyuhan ang iyong konsensya at ang iyong puso. Ito po ang maliwanag na mensahe. Sabi sa verse 20, pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Ito yung tinatawag na denouncement o scolding o rebuke. Sapagkat nalaman nila ang katotohanan, ngunit sila ay namili. Ang gusto sana ng Panginoon, matapos makita nila ang mga patunay, sila ay kumilala na sila ay mga makakasalanan. Yung Greek word dun sa verse 20 na maraming himala, yung maraming himala na word, isa lang yon sa original na lengguwahe, at ang original na lengguwahe sa maraming himala ay dunamis. Dunamis. Sabi niya, ganto katindi ang mga himalang ginawa. It's dunamis. Where we get the word dynamite. Ibig sabihin, ganun kakapangyarihan nung mga nakita nila na ginawa ng Panginoon. Ngunit sila ay hindi naniwala. Bakit hindi naniniwala ang mga tao sa kabila ng mga katotohanan kanilang naririnig? Alam mo kung bakit? Marami naman tao gustong maniwala pag nakakarinig ng mensahe ng Panginoon. Ngunit dito sa mga bayang ito, katulad din sa atin ngayon, karamihan ng mga tao kaya maniwala kasi mas mahal nila ang kanilang kasalanan kaysa sa katotohanan. Mas mahal ang kasalanan kaysa sa katotohanan. Alam nila, gusto nila. Ngunit dahil sa ibig sabihin, pag narinig na ang katotohanan, kailangan nilang amining sila'y makasalanan at talikuran ng kasalanan, kanilang itinatatwa ang katotohanan sapagkat ito'y nagkaroon na ng halaga na masyadong mahal. Masyadong mahal. Kaya inaayawan na nila ang katotohanan. At sinasabi sa Biblia, ito, sabi nga ng mga taga-Batangas, are! Are! Ang pinakamatinding kasalanan, the unforgivable sin. Ang kasalanang hindi napapatawad. Bakit? Sapagkat narinig ang katotohanan, nag-aalok ng kapatawaran at ito ay tinanggihan. Bakit? Gusto mo ng kapatawaran, ngunit ayaw mo ng halaga ng libreng patawad. Itatwa mo ang kasalanan. Ikumpisal mo at hingin ang lakas na ito'y talikuran. May mga tao, ayaw. Hello? Ang Biblia talagang diretso sa puso Hindi ba? Lahat naman gusto ng langit Hindi ba? Lahat ay gusto ng katotohanan. Ngunit pag nalaman na ang halaga, nagsisimula na ang pagwawalang bahala at pag-ayaw. Parang yung kakilala ko, nagsha-shopping kami. At sabi niya, wow, ang ganda! Gusto ko siyang bilhin. Tiningnan ng presyo. Wow, ang mahal. Ayoko na sa kanya. Gusto ko ng salvation. Gusto ko ng ebanghelyo. Ngunit ang mahal, aking bibitawan yung aking isa pang mahal. Too mahal. Too much. Natatawa ka dyan. Ngunit yan po ang katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, matindi ang inyong mga kasalanan. Sabi sa verse 21, kawawa kayo mga taga-Corazin. Iba na ang tono ni Lord. Iba na. Hindi na siya, parang nag-iba na. Judge na siya, hindi na siya the loving God. He becomes a judge. Sabi nga nila, di ba? If you don't make God your master, you make Him your judge. Pag hindi mo ginawang, sa Tagalog yung master? Amo o hindi mo siya ginawang Diyos, Panginoon, ginawa mo siyang hukom. At dito, nagbabago na ang tono niya sapagkat sa dami ng nakita nilang himala,
Sa dami ng narinig nilang katotohanan, pagbangon ng mga patay, pagpapagaling sa mga may sakit, mga katotohanang umaantig sa kanilang puso, ang sabi nila, wala yan. Terrain, terrain, alarm, alarm, pull up, pull up. Oh, shut up, gringo. Minsan yan ang ginagawa natin sa naririnig natin sa pulpito. Shut up, Pastor EJ. Pag naandun ka na sa tugma na kailangan baguhin ang buhay, napapatunayan ang tunay at hindi tunay na Kristiyano sapagkat ino-off yung mga pagsunod na sinasabi na magpapatunay kung tunay nga ba ang pananampalataya. Kaya ang sabi ni Jesus, kawawa kayo mga taga-Corazin. Sa English, mas maganda eh. Woe to you, Corazin! Woe to you, Bethsaida! Yun ang word, woe. Ano, yung woe, W-O-E, is actually what we call, ito yung tinatawag na onomatopeia. It's an onomatopeia word. Yung salitang onomatopeia, ito yung salita na binibigkas mo na katunog ng ibig sabihin. Katunog ng ibig sabihin, that is an onomatopeia word. Woe! Sa Greek, O-U-A-I. Woe! Parang grabe ang mangyayari sa inyo. Sa katotohanang natanggap nyo at inyong itinatwa, grabe ang mangyayari sa inyo. Alam mo, nakakakilabot. Hindi mo akalaing magbitaw ng ganito ang Panginoong Hesus sa mga taong kanyang ministeryohan. Ngunit napakatindi at natataong babala. Sapagkat sa dami ng Biblia, sa dami ng simbahan, sa dami ng narinig, maraming taong laman ng simbahan na pag tinignan mo ang buhay, masasabi mo, ipinagsawalang bahala ang mga narinig. Terrain, terrain, alarm, alarm, pull up, paulit-ulit. Pero paglabas ng pintuan, ang direksyon ng buhay ay palayo at hindi pataas sa Panginoon. Woe to you, Corazin! Kawawa kayo mga taga-Bethsaida sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ikinukumpara sila sa dalawa sa pinakamasamang bayan noong panahon iyon, ang Tiro at ang Sidon. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, ikukumpara natin. For example, ang Alabang. Ano ba ang pinakamasamang bayan sa Pilipinas? Ano yung mga nabubuhay na katulad ni Boy Inyosa nung 60s? Ha? Ano ang nung 60s at 70s, pag sinabi mo, ano yung pinakamasamang bayan na masasabi mo, yung parang maikukumpara mo na marami masama nangyayari doon? Sasabihin ng aking lolo, ha? Bukawi! Magkakaedad kayo nila Boy Inyosa. Kasi yung Bukawi, din yung mga kabaret, yung mga GRO noon, mga prostitute. Kanina may sabi ni Pastor George nung nagpipreach ako sa Paranaque. Sabi niya ermita. Sabi ko, luma ka na. Bago ka na? Pasay at ermita, bago na 'yan. Nung ako naka-assign sa Clark Air Base, nung merong away ang NPA at saka ang Amerikano, isinasara yung base. Kaya yung mga prostitute sa Angeles, nakikita ko nakapila doon sa chain link fence. Nakapila sila at pupunta doon yung mga GI, Genuine Ilocano, yung mga sundalo at magtatawaran, ikaw. Tapos ipapasok nila, bibigyan sila ng gwardiya ng 4-hour pass para gamitin yung prostitute. Kaya nung sumabog ang bulkal at tinabunan, sabi ko, palagay ko, isa sa mga dahilan dahil laganap ang prostitution. Kaya, ang sabi ng Panginoon doon sa Corazin at Bethsaida, ito yung ginagalawan ni Lord. Dito yung pinakita niya lahat ng kanyang himala. Dito niya ipinreach yung kanyang matitinding sermon. Nakarinig, sabi niya, alam niyo ba, sa huling araw, mas matindi ang parusa ng mga taga rito kaysa mga taga Bukawi at mga taga Angeles. Sapagkat kahit anong sama ng mga bayang iyon, mas masama kayo. Wow, nasyak sila. Nakikita niyo po ba yung nangyayari? Bakit? Sapagkat yan ang peligro ng katotohanan. Pag narinig mo ang katotohanan at iyong tinanggihan, mas may peligro ka kaysa sa mga bayang masama na hindi naman nakarinig ng katotohanan. Nakukuha niyo po ba? Kaya ako nakaupo ka dyan. For the last 1 year and a half, naririnig mo ang katuruan ng Panginoon at tinatanggihan mo. Ito'y para sa iyo.
at ito'y isang babala. How is your life? Sapagat itong Matthew 1 to 10, ito yung buhay ni Jesus. Yung nakita nila noon ay parang nakita na rin natin ngayon. Sa Chorazin at sa Bethsaida, merong synagogue, may mga church. Pakita natin. Pero alam nyo, sobrang pagsira dito sa mga bayang ito, naglaho itong mga bayan na ito. Sapagkat isinumpa, yung woe is a curse. Woe! Sinumpa kaya itong mga bayan na ito ng Chorazin at Bethsaida nabura. At maraming taon sinabi nila hindi to totoo ang Bible sapagkat hindi nila nakita yung exact location. Nahukay at ngayon makikita mo na naandun nga pala itong mga bayang ito na nabura, parang Sodom at Gomorrah, nabura. Pero nahukay muli matapos ang 1,000 taon. Ang Sidon at ang Tyre is an ancient Phoenician city. Ito ay mga bayan ng mga tao na sumasamba kay Baal. Sila ay nakapwesto doon sa pangpang kung saan naandun yung mga trade route. At kung merong mga daungan ng barko, makikita mo na laganap dyan ang Baal worship at ang prostitution. Sabi nung isa kaninang kasama natin, Pastor EJ, nawala ka yata ng matagal. Akala namin na-rapture ka na at hindi kami Christian. Sabi ko, nagpunta ako Europe. Namasyal kami. At nagpunta kami sa bayan ng Amsterdam. Ang Amsterdam ay parang ganito rin. Siya ay bayan na nasa tabi ng dagat at sa libo-libong taon o daan-daan taon, siya ay nagiging daungan. At yung mga sailor, na nasa dagat ng napakahabang panahon, pag daong nila, napakarami nilang pera, ang ginagawa nila, naghahanap sila ng prostitusyon. Kaya itong mga bayan na ito ay sentro ng prostitusyon at ng mga pagsamba sa mga Baal worship. Noong nagpunta nga po kami sa Amsterdam, magkakasama kaming pamilya, kasama ko yung mga bata ko anak, sabi nung tourist guide, dadali namin kayo dun sa Red District. Ano ba yung Red District? Dito makikita mo na kung saan hile-hilera ng mga bintanang malalaki, kung saan naka-display doon sa bintana ang mga prostitute na mga nakahubad. Sabi nila, sapagkat nung pumasok na sila, sinabi ko, hindi kami pupunta dyan. Sapagkat ako'y pastor. Ako na lang, iwanan ko. Para magpa-pray ko sila. Hindi ho kami pumunta. Yung anak ko napasigaw, sabi niya sa mga kapatid niya, Joy, Jennifer, huwag kayong pumasok dyan. Napatigil yung mga tao. Sapagkat papasukin mo doon sa bayan na yon na nakaistante ang mga prostitute na para kang bumibili ng bangus at ng pakwan. Ganong kasama ang kumpara dito sa Chorazin at Bethsaida na hindi naman sentro ng prostitusyon. Sila ay mga sentro ng mga sinagog, mga makadiyos ang mga tao. Ngunit ang sabi, alam nyo, mas malala kayo kaysa sa mga bayan na sentro ng prostitusyon at pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Sapagkat sa dami ng narinig nyo, mas matindi ang kasalanang ginawa niyong pagtatwa sa katotohanan. Nakakasunod po ba kayo? Matindi. So, sa mga Hudyo, napakatindi ng binitawan na ito ni Jesus. Isang napakalaking insulto. Kaya si Jesus ipinako talaga kasi insultong-insulto sa kanya ang mga Hudyo na iniisip nila sila'y napaka mga makadiyos. Hindi nila nalaman na dahil sa kanilang pagsasawalang bahala sa mga katotohanan, sila ay naihintulad na sa mga pinakamasasamang bayan doon sa lugar na iyon. Katulad din natin sa dami ng mga simbahan, pagdating ng paghuhukom, sasabihin sa iyo, EJ, CCF attender, ang dami mong narinig. Anong ginawa mo sa katotohanang narinig mo? Terrain, alarm, pull up, shut up, Bible. Alam mo, every time, marinig mo ang katotohanan, paglabas mo, hindi mo sinunod, that's what you're doing. Tama ba, mali? At maya-maya, sa simula, ang lakas ng conviction. Parang si Pastor EJ, parang nasa likod ko. Uy!
Pag nanonood ka ng malaswa, parang nasa likod mo, uy, si Pastor EJ, nandito yata. Nandiyan ba si Pastor EJ? Wala, para ko naririnig. Pero habang ito yung binabaliwala, the Bible, the Word of God, Pastor EJ keeps getting quiet. Terrain, alarm. Pull up. Maya-maya, naririnig mo yung sermon, pero hindi na tumatama. Bakit? Nakalyuhan ka na. Delikado. Naririnig mo yung katotohanan, pero kalyado ka na. Alam mo kung ganyan ginagawa mo, the best thing for you to do, stand up, walk away. Hanggang handa ka ng sumunod. Sapagkat ang sabi sa mensahe, binibigatan mo ang parusa sa'yo. Intindi po, ang tagal kong pinag-aralan to. At sa tingin ko, ito po ay isang mapagmahal na babala. Alam niyo yung Matthew 7:21? Isulat niyo yan. Matthew 7:21, isa sa pinaka-nakakakilabot na talata sa buong Biblia, kung saan doon sinasabi sa huling araw, sa mga huling sandali, marami, ibig sabihin sa simbahan, ang magsasabi at tatawag sa akin, Panginoon, hindi po ba kami member ng CCF? Hindi po ba kami ay nagpatotoo? Hindi po ba kami naglingkod? At sasabihin ko sa kanila, sabi sa Matthew 7:21, lumayas kayo, hindi ko kayo kilala, sapagkat hindi nyo sinunod ang inyong mga narinig. You cannot be double agent. Ang naririnig, dapat yan, hindi perfecto hindi perfection ang pinag-uusapan, direction. Hindi perfect direction. Unti-unti, yung naririnig mo, binabago ka. Pero habang ito yung pinawalang bahala, unti-unting nawawala sa iyong pag-iisip. At napakatindi. Ito yung tinatawag the woes, yung mga babala ni Jesus. At sabi niya sa verse 22, sa susunod na verse, ngunit sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang sasapitin ninyo kaysa mga taga-Tiro at taga-Sidon. Tiro at Sidon, ang sentro ng pagano, ang sentro ng prostitusyon, ang sentro ng kasamaan, mas matindi ang sasapitin ng mga taga-Corazin at Bethsaida kung saan karamihan ay mga miyembro ng simbahan o ng sinagoga. Wow! Nasak sila. Bakit? Sapagkat may responsibilidad ang mga tao nakakarinig. Yan ang delikado sa simbahan. Sapagkat inaakala ng iba na dahil sila ay nagsisimba, kahit hindi na sumunod, basta nagsimba. Yun ang tinatawag na ritual. Kaya nga ang Panginoon, na nagparito siya, ang kanyang mga binibigyan ng mensahe ay yung mga masasamang tao na alam nilang sila ay masasamang tao at ang kanyang mga sinisita at pinapagalitan ay yung mga taong relihiyoso na iniisip nila sila ay okay na, ngunit sa tunay na buhay, ang nagmamanifesto ay pagsuway at ang kawalan ng pagsisisi. At itong verse na to, itong verse 22, ito ang isa sa mga theological proof, argumentong teolikal na nagsasabi na sa impyerno may iba-ibang angkat ng parusa. May mabigat at may mas magaan. Sapagkat sinasabi, mas mabigat. Ewan ko kung mas malalim bang impyerno, mas mainit ang apoy, mas malalaki ang uod. Hindi ko alam. Ngunit maliwanag sa Biblia na merong tinatawag na mas malaking gantimpala at ngayon nakikita natin may mas malupit ding parusa. At yan ay nakareserba hindi dun sa mga masasabi mong mga kriminal, mga prostitute, at mga may ginagawang masama, kung hindi dun sa mga tao na naoperan ng kapatawaran at pagsisisi at sila ay tumanggi. Yon ang mas mabigat na kasalanan. Kaya sinasabi, anong pinakamabigat na kasalanan? Pagpatay ba? Mass murder? Ano ang pinakamabigat na kasalanan? Child abuse? Pedophile? Yan yung mga rapists. Matitinding lahat yan. Pero ang sinasabi sa Bible, matindi yan at matindi ang parusa. Pero mas matindi ang parusa sa nakarinig ng katotohanan at ito'y ipinagsawalang bahala. Sapagkat ang tinatanggihan mo
dito ay ang gamot. Sapagkat ang ebanghelyo ang gamot ng lahat ng kasalanan. Kaya pag ito'y tinanggihan mo, wala nang solusyon. That is the gravity. Sabi ni John MacArthur, the depth of suffering in hell is conditional on the privilege spurned and the sin indulged. Ang lalim at ang bigat ng kaparusahan sa impyerno ay nakasalalay sa dami ng katotohanang narinig at sa kasalanang ipinalit sa mga narinig. So the more you hear, the more you sin equals the depth of punishment. Kakatakot, ano? Truth and its danger. The refusal of truth. Sabi ni Jesus sa Lucas 12, darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan. At sa oras na hindi natin alam, buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. At pakinggan niyo po ito, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan man lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkakatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Religion is a dangerous thing to trifle with kung hindi mo iibahin ang iyong buhay sa kabila ng iyong maririnig. The greater the privilege, the greater responsibility. Mas malaking pribilehyo ng pakikinig ng tama, mas malaki ang obligasyon na sumunod ng tama. At uulitin natin, ang pagsunod ay hindi ang dahilan ng pagkakaligtas, ngunit ito'y ebidensya na ikaw nga ay naligtas. It must show in your life. Sabi sa Roma 2:4-5. At ito ay babala para dun sa mga tao na, patatawarin naman ako ni Lord. Yung paulit-ulit ba ang kasalanan? Ano? Ang Kristiyano ba nagkakasala pa? Nagkakasala pa. Ngunit ang Kristiyano, pag nagkasala, ang bigat sa puso niya. At ginagawa niya ang lahat upang maiwasan. Pero may iba sinasabi, ay ganoon naman pala eh. Patatawarin naman pala ang aking nakaraang kasalanan, ang aking ginagawang kasalanan at aking gagawing kasalanan. Ang gawa ni Jesus sa krus. Eh aking magkakasala na lang. May ganoon na, may nagsasabi ng ganoon. Hindi man nila sabihin niya sa kanilang mga labi, ngunit ganoon ang kanilang takbo ng buhay. Bakit? Eh paulit-ulit yung kasalanan na parang binabaliwala na at minamaliit na yung ginagawa mong iyan ay ikinamatay ng Panginoon. Next time na magkasala ka at parang wala ng sakit, hindi ka nagigilty, sabihin mo sa sarili mo, alam mo yung ginawa mo na yan, ikinamatay ni Jesus yan. At pag kung wala na ang conviction, checkin mo, baka hindi ka Kristiyano. Hindi ko sinasabing perfection, ang sinasabi ko ay direksyon. Hindi ko sinasabing hindi ka na nagkakasala, ang sinasabi ko unti-unti nang nawawala ang kasalanan. Sapagkat nakikinig ka sa mga katuroan. Sabi sa Roma 2, o baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil siya ay napakabait. Mapagpigil, mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kaniya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo. Another justification, theological proof na may lalim at bigat at ang antas ang parusa. Pag inabuso mo ang kabaitan, pag nalaman mo ang katotohanan, ngunit patuloy-tuloy ay yung ginagawa, pinapabigat mo ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon. Anong araw na iyon? This is talking about the white throne judgment. Dalawang klaseng judgment. The Bema Seat judgment, ito yung huhusgahan ang mga matatapat. Awarding yun. First honor, second honor. Third honor. May reward. First judgment. Second judgment, white throne judgment. Ito yung lahat ng huhusgahan doon sa judgment na yon, lahat pupunta sa impyerno. Pero ganun din, bigat. First floor of hell, second floor, third floor, basement ka. Bigat nung ginawa mo eh. Sa araw na iyon,
Kung kailan ihahayag ang poot at makatuwirang paghatol ng Diyos. Makatuwiran kasi, Lord, wala po nagsabi sa akin. Talaga? 10 years ka sa CCF, hindi mo narinig? Hindi, narinig mo. Hindi mo pinansin. Terrain, alarm, alarm, pull up, shut up, pastor. Shut up, Bible. Magsisimba ako at mamumuhay ako sa gusto kong pamamaraan. Hindi ko kailangan magsisi. Kailangan ko lang ay umattend. Doon sa Romans 2:5, yung sinasabi, sa katigasan ng iyong ulo, ang original na lengguwahe dyan ay yung tinatawag na the English word for the original language is skleros. Sclerosis. Katigasan ng iyong ulo. The Greek word of the original Bible is skleros. Sclerosis as in arteriosclerosis. Pag narinig mo, ibig sabihin nun, yung pusong tumitigas. Pag tumigas yung vein mo, ano nangyayari? Heart attack, di ba? Tumitigas, your heart is getting hard. Naririnig mo yung katotohanan, tumatalbog. Tumatalbog, para kang si Superman. Pag binaril ka, tumatalbog. Katotohanan, tumatalbog. Arteriosclerosis, the hardening of the arteries. Pero ito, hindi physical hardening, but spiritual hardness. You receive the truth, and the truth has no effect anymore. Ito yung tinatawag na ano ka na. Kumbaga sa medical na, sa pharmaceutical, na ano ka na, yung katawan mo, nagkaroon na ng, anong tawag doon? Ha? Immune. Na-immune ka na. Saka kadami ng, may mga tao kakainom na antibiotic, wala nang effect, wala nang effect sa kanila antibiotic. Wala nang bisa. Yung katotohanan, wala nang bisa. Nasobrahan ka ng katotohanan na hindi mo sinusunod. Nabato ka na. Nandiyan pa po ba tayo? Nagre-reklamo nga ako eh. Sabi ko, ba't lahat ng ganong passage sa akin natataon? siguro kasi matigas ka. Ay, kailangan ko po. Ito ba kailangan nyo? Alam nyo, pag nakakaring na gantong mensahe, yung mga, hindi naman mga tunay na Kristiyano, gagalit yan. Hindi ako pinapansin. Hindi ako kakausapin, 2 months. Pero ito, walang patid. Yung mga nakakarinig nito, na makikita mo, maayos ang buhay nakikinig. Alam mo sinasabi, Pastor, thank you. Bakit? Sa pool ako. Kailangan ko yan, it's a reminder to me. Pero hindi sila nagagalit sapagkat nakikita nila na hindi man sila perpekto, pero nakikita nila hindi sila bato. Na talagang pag nakarinig sila ng salita ng Diyos, hindi nila tinatalbog. And that becomes an encouragement to you as a Christian. Yes or no? Encouragement yan. This is why we must preach the Word of God. Encouragement yan, hindi yan isang ano yan? Hindi siya panunutya. Na-affirm tayo na ito ang gera ng isang Kristiyano. At pag nakikita mo na ang salita ng Diyos ay may epekto sa iyo, na-i-encourage ka. Alam mo, hindi man ako perpekto, pero alam ko nakikinig ako. At hindi ako yan. Salamat na lamang sa gawa ng Diyos sa aking buhay. Ngunit maraming tao, katulad nitong Korasin at Bethsaida, na tinitigasan sa kabila ng naririnig nilang katotohanan. Kahit narinig na nila ang mga pangako sa lumang tipan, sa kabaitan at kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang taong gustong magbago. Kasi maraming tao, gusto naman nilang magbago, ngunit sinasabi nila hindi nila kaya. At napakabait ng Diyos sa taong umaamin at nagkukumpisal na, ngunit hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Ngunit sila'y umaamin. Sabi sa Ezekiel 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Kaya kung naririnig mo at nahihirapan ka mo, Lord, ako yan. Pwede ba palambutin mo yung puso ko? Sapagkat ako'y mahilig sa kasalanan. Ngunit gusto ko na pong magbago. Nung ako'y dati manginginom at ako'y naa-addict sa pag-inom, ganun na yung iyak ko kay Lord. Lord, ayoko na. Ayoko na! Pero pagising ko, gusto ko. Tumatawag ang bote. Halika. Kaya alam nyo ngayon, pag nakita nyo po ako sa mga supermarket, baka makita nyo ako, nakatitig ako sa bote. Totoo po to. Makikita nyo, ako napansin ng misis ko, minsan nakatitig ako dyan sa Johnny Walker. Tinitignan ko siya, mata sa mata. Totoo, hindi ako nagbibiro. Makikita nyo, nakaganon ako, tinitingnan ko. Alam nyo kung bakit? Kasi dati, hindi ko matingnan yan nang hindi ako naaakit. Ngayon, tinitingnan ko. Wala ka ng epekto. Titigan? Sige. Dati, mapatingin lang ako sa malamig na beer, yung nagyayelo, nananakam na ho ako.
Pero ngayon, sabi ko, dahil nilambutan ni Lord yung aking puso, at umiyak ako, Lord. Turuan mo ko, kasi itong kasalanan, muhing-muhi na ako. Ngunit tulungan mo ko, palambutin mo yung puso ko. Asa dinami ng taong pinalambot niya. Kaya ngayon, eyeball to eyeball ako sa alak. Sige, titigan tayo, hindi kita bibilhin. Kahit ipamigay ka, hindi kita kukunin. Praise God, di ba? So, sabi sa Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. God will do that for you. But you must react. Hindi pwedeng ipapagsawalang bahala. Alam niyo yung eroplano, nung nag-alarm yon, terrain, alarm, pula. Alam niyo kailangan niyang gawin? May pipindutin lang siya. The airplane will adjust itself. The airplane will adjust itself. Kaya lang, imbis na pindutin niya yung automatic, ang pinindot niya yung turn off the signal. Bakit? Ewan ko, mayabang. Mga piloto daw, sabi nila, after a while, parang, alam mo, hindi na sila nababagabag at natatakot. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Verse 23, pangalawang bayan at kayong mga taga-Capernaum. Alam mo ba kung ano ang Capernaum? Capernaum is the hometown of Jesus. Mas matindi ang katotohanan ng isinaliwalat sa Capernaum. Sapagkat dito tumira itong headquarters ni Jesus. At kayo, mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit. Sapagkat pwede sila magyabang, we are the hometown of Jesus. Capernaum was wiped out. That city disappeared. Ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Ano yung daigdig ng mga patay? That's hell. Sapagkat kung sa Sodoma, ang comparison naman dito, Sodom, what is the worst city in the world? In history. Pag sinabi ko sa iyo, hindi lamang sa Pilipinas, Bocaue, Angeles, Ermita. Sa buong kasaysayan ng daigdig, pag sinabi mong pinakamatindi, pinakasamang bayan na kailangang paliguan ng asupre at naglalagablab na apoy, yung bayang iyan ay Sodom and Gomorrah. Yung gustong rapin ng mga bakla, homosexual, ang mga anghel. Anong kinumpara ang Capernaum na maka-Diyos? Hanggang ngayon, nakapunta po kami dyan. Pakita mo yung picture. Nakapunta kami dyan. That is the White Synagogue. That is the synagogue, the exact spot kung saan naandun yung simbahan ni Jesus. Jesus preached in the streets. And ang sabi ni Jesus dito sa verse 23, you are worse than Sodom. Wow. Worse than Sodom? Walang prostitution dyan. Hindi nila inattempt patayin si Jesus, hindi siya binato, hindi siya pinagsabihan ng masama, ngunit hindi siya pinakinggan. Ipinagsawalang bahala ang mga mirakulo at mga katuruan na ipinaligo sa kasaysayan ng pagbaba ng anak ng Diyos. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ibig sabihin, kung ang bayan ng Sodoma ang nilandingan ni Jesus, that city would have repented. Kung si Jesus ay tinayo ang kanyang headquarters sa Sodom, the land of Sodomites, angel rapists, na natatandaan nyo, gustong rapin yung mga anghel, ang ginawa ng mga anghel, binulag, at hinahanap, bulag na sila, gusto pang mang-rape. Ganun yung istorya, basahin niyo. Nasaan kayo? Nabulag. Kung ikaw, matatakot ka na, hindi ba? That's the depth of homosexuality. And yet, Jesus is saying, ikukumpara mo ang ganung kasamaan versus sa nakarinig ng katotohanan at kanilang hindi pinansin, mas malala ang kasamaan at ang parusang matatanggap. Napakabigat po. Kaya kung nananatili pa, ibig sabihin, hindi nabura, hindi sinunog kasi they would have repented, nagsisi sila. Capernaum itself would be worse off than the worst of the Old Testament cities. So ang Capernaum, nakapunta na po kami dyan, napakaganda ng klima, napakalamig. Parang Baguio twice over. Ngunit, burado na po, ruins na lang. Meron ito yung synagogue doon. So, sentro siya ng pagtuturo. At nagturo si Jesus dyan sa mga sinagoga na yan. Ngunit, hindi sila nakinig. Indifference. Pagwawalang bahala.
mas delikadong kasalanan kaysa sa mga kasalanan ng kasalanan. Ang pagtatwa, pagbawasawalang bahala ng katotohanang naririnig sa Biblia, sapagkat ang kasalanan ay kasalanan, ang kaparusahan ay kamatayan, ngunit pag ang tinanggihan mo ay ang gamot sa kasalanan na pwede kang hugutin sa kamatayan, wala nang pag-asa. Kaya delikado po ang nakikinig sa katotohanan at ito ay hindi inaaksyonan. At ano ba ang aksyon? Ano ba aksyon? Pagdagok sa dibdib, Lord, hindi ko kaya eh. That is a repentant heart. Yun naman ang mensahe ni John the Baptist, yun naman ang mensahe ni Jesus, repent! Inaamin kong ako'y makasalanan, inaamin kong ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, inaamin kong hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. At papasok ang banal na Espiritu Santo sa buhay na yan, at ang lakas upang magbago, kahit ang kagustuhang magbago ay ibibigay. Alam niyo, minsan sinasabi ko nga, sana hindi niyo maling unawain ang aking sasabihin ito. Pero minsan, nagpapasalamat ako sa Panginoon doon sa aking mga pinagdaanan eh. Napadroga at napadaan ako sa pag-inom eh. Kasi, alam ko yung lalim ng kasalanan, nakamuhian ang bisyo. Kaya, Lord, tulungan mo ko kasi yung ginagawa ko masama, ayaw ko na sa Kanya eh. Minsan, ang mga tao na relihiyoso, hindi nila alam na they need to cry out the same way. Kaya si Jesus, ang naministrohan niya, yung mga prostitute, mga tax collector, at yung mga relihiyoso, tinatanggihan siya kasi hindi nila alam na they also need repentance. Nandiyan pa po ba tayo? At ang nangyari, itinatwa ang gospel at tinatwa ang gamot sa kasalanan. Verse 24, talagang iba tono ni Jesus dito. Hindi ito yung Jesus na He is now a preview of the judgment seat. Ang minsan kasi, we always picture Christ one side only. Mapagbigay, pwede mo ignorin. Pero ito, iba picture. Pagkatapos ng verse 19, verse 20, iba ng tono niya. And this is a preview of the Jesus of the judgment seat. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sabi sa verse 24, sa araw ng paghukom, white throne judgment, ay higit na mabigat. So this is a good apologetics, pagpapatunay na meron degree of punishment and reward. Mas mabigat ang parusang danarasin ninyo kaysa mga taga-Sodoma. Wow! Wow! Talaga? Sodom? Mas masama ang mga relihiyosong mga taga-Capernaum na mga kabarangay ni Jesus? Yes. Why? Because of the truth. Because of the truth you receive. Sa dami ng katotohanang tinanggihan mo, ay mas malalim ang kaparusahan mo. How much truth have you received? Kaya nga po iniisa-isa natin. Chapter 10, 1.5 years. Masasabi mo na narinig mo ang katuruan ni Jesus mula sa Bible. Alam nyo, nung panahon na yon, merong 4 na malalaking bayan doon sa Galilea. Corazin, Bethsaida, Capernaum, at Tiberias. 3 lamang yung binigyan niya nung woe. Corazin, Bethsaida, Capernaum. Lahat yan nabura, nawala. Pero yung isa, hindi binigyan ng woe. Siguro hindi sila nakatanggap ng ganong karaming pagmiministeryo. Tiberias. At yan lang ang bayan na hindi nabura. Tiberias, ginuggle map ko, still stands. May malalaki siyang hotel ngayon. It's a tourist place. It still stands. Pero yung 3 bayan na sinabihan ng woe, o kawawa naman kayo, the woe curse is totally erased. Nawala sa mapa. But Tiberias, pag ginugol map mo, it's a big city. Which is proof of the omniscience of God. Sabi sa Jude 1:7, alalahanin din ninyo na ang Sodoma at Gomora at ang mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman. Ano yun? Strange flesh, kabaklaan, lesbian, pakikiapid sa kaparehong sex, yan yung pagnanasa sa strange flesh. Kaya sila'y pinarusahan sa apoy na di mamamatay bilang babala sa lahat. But as bad as Sodom and Gomorrah is, Capernaum is worse. Why? Refusal of truth. Indifference. Pagwawalang bahala sa katotohanang naririnig. Sabi sa Hebreo 10:26,
Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. You've heard the truth. The conviction has happened. Ngunit ito'y iyong binaliwala. Wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang handog na ang Panginoong Hesus na nagpapatawad sa kahit anong kasalanan sa mga taong magsisisi, wala nang handog. You are lost forever because you refuse the gospel. At yan din ang sinabi ni Jesus sa mga pastor ngayon, sa mga misyonaryo, sa mga ebanghelyo, nagpipreach ng ebanghelyo. Yan din ang utos sa aming mga pastor. Ipangaral mo, yung mga taong nakikinig, ngunit hindi sumusunod, ito ang instruksyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Shake the dust off your feet. Ito po ay simbolo na wala na kayong pag-asa. Narinig nyo na ang katotohanan, narinig nyo, ngunit ayaw nyong sunodin. I shake the dust off my feet, ibig sabihin, wala na akong responsibilidad. Sapagkat naihandog ko na ang katotohanan ng buong lakas. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom may higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinadanas, ayun na naman, ng mga taga-Sodoma at mga taga-Gomora. The refusal of truth. Hindi nga refusal eh. Sinasabi mo, tinatanggap mo, pero hindi mo sinusunod. Ang tanong ko sa'yo, tanungin mo lang sa sarili mo. Naandun ka ba? Yan ang pinakadelikado. You're listening to truth, pero paglabas mo dyan sa pinto, walang difference. Hindi nakikita na tinanggap mo nga hanggang puso yung iyong narinig. You consider yourself religious. At yan po ang panganib ng napakaraming simbahan. Sapagkat ang mga tao, lalong-lalo na ang pinipreach sa gospel ay yung tinatawag na prosperity. Yung ipinipreach, gustong marinig ng mga tao. At hindi yung mga ganitong galing sa Bible na hindi man nakakaantig puso o masasabi mong nakakapagpasaya, ngunit nakakapagpalinis at nakakapagpatuwid. Yan ang delikado sapagkat ang mga tao ay makikinig nito, ngunit ang takbo ng kanilang buhay ay parang walang narinig. That's indifference. Yan ay pagsasawalang bahala. Parang yung eroplano, naririnig niya, pero hindi niya binabago. That's indifference. Sabi sa Lucas 17, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyayari noong kapanahon ni Noe. Sasabi kahit nung panahon pa, Old Testament, ganyan na. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa, normal life. Hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Hindi rin nila pinansin yung mga babala ni Noe. Normal life. Nagtatrabaho, nagninegosyo, nagiinom, nagsisipag-asawa, marrying. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Kaya hindi na nangyayari noong panahon ni Lot. Ang mga tao nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, nagtatayo ng bahay, nanonood ng sine. Ay, wala pa palang sine nun. Ngunit, nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. People were not paying attention. Hindi pinapakinggan ang mga babala na magsisika sapagkat darating ang araw ng paghuhukom at pagtutuos. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. That's the second coming. Sa Capernaum, inalantad ng anak ng Diyos ang tindi ng kanyang gawa. Dito, bumangon ang patay na anak ni Jairus. The dead daughter of Jairus was raised from the dead. The nobleman's son was healed in Capernaum. Yung pagpapalayos ng demonyo dun sa isang mama ay sa Capernaum. Yung pagpapagaling na miraculous nung biyanan ni Peter ay sa Capernaum. Yung babae na dinudugo ng taon na pinagaling ay sa Capernaum. Yung pagpapakita ng bulag na dalawang lalaki sa Capernaum. Yung pagpapagaling na remote control. Yung malayo ay pinagaling ng centurion, ng sundalo. Yung alipin ng sundalo ay sa Capernaum. Yung pagpapagaling sa pipi na napoposes ng demonyo ay sa Capernaum. Yung pagpapagaling sa pilay na ibinaba sa bubong, di ba, pinag-aralan natin yan, ay sa Capernaum. Ngunit karamihan ng mga tao sa Capernaum, sa dami ng nasaksiyan at narinig, ang takbo ng buhay, pagano? Indifference. Inignore ang terrain,
Every Sunday, they go to the synagogue. Kung Sunday yung simba. Pero paglabas ng pinto, as if walang narinig. Sabi sa Mateo 7:13, maraming makakarinig, ngunit bihira ang totoong makikinig at susunod. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Most people, even in the churches, will ignore. Ang pagsisimba ay isang ritual, ngunit hindi isang bagay na nakapagpapabagong tunay at nakapag-uudyok na magsisi sa kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Very few will enter because very few truly listen. Ngayon, sa pagwawakas, may kukwento ko sa inyo isang tunay na tao. Kilala niyo po ba si Billy Graham? Si Billy Graham, nung nagsimula ng kanyang ministro, ay may kapartner. Pakita mo yung kapartner. Ayan. Magkapartner yan. Ano? At si Billy Graham, parang si Robin. Alalay lang siya. The main preacher was a man named Charles Templeton. At si Charles Templeton ay napakagaling na preacher. Ano? Pag siya nagsalita, talagang libo-libo po ang pumupunta. At ang sabi, ay back up lang itong si Billy Graham. Pero marami nagsasabi, at kahit si Billy Graham, sinabi niya, wala akong ibinatbat dito kay Charles Templeton na kanyang matalik na kaibigan. At aral na aral itong si Charles Templeton. Pero may nangyari kay Charles Templeton. Dahil sa kanyang talino, nagsimula niyang questionin ang mga katotohanan na nasa Biblia. Hindi niya nakita na siya ang tinutukoy na makasalanan doon sa Biblia. And he started reading books na nako-question dito sa mga bagay na ito. Dumating yung punto na sinabi niya sa kaibigan niya si Billy Graham, pumasok tayo sa Princeton Seminary sapagkat kailangan ko masagot. Hindi ko matanggap lamang ang sinasabi sa Bible na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan niya na sagutin ng tama na scientifico. Ang sabi ni Billy Graham sa kanya, alam mo, hindi ko man maintindihan lahat yan, pero alam ko, totoo, sapagkat hindi ko kailangan ng pruweba na ako'y makasalanan. Sapagkat pag tumingin ako sa kasalanan, gusto ko siyang puntahan. Ngunit ako'y muhing-muhi sa kanya. Kaya naghiwalay sila ng landas, pumasok sa Princeton, itong si Charles Templeton at nag-iba ng hanap buhay. By 1982, si Charles Templeton nag-declare na siya isa ng atheist. Atheist, ibig sabihin hindi naniniwalang may Diyos. Sa dami ng kanyang katotohanan, dahil hindi niya ma-apply sa sarili niya, yung katotohanan yan ay nagsilbing, imbis na nagpalambot, nagpatigas. Sabi nga nung isang tula, ang araw na nagsisilbing magpalambot doon sa putik, sa tagal ng panahon na hindi lumalambot, yan ding araw na yon ang magsisilbing nagpapatigas doon din sa putik. You keep exposing yourself to the truth at hindi mo hinayaang palambutin ka. Maya-maya, hindi ka nalalambot, ikaw ay titigas na. And that's what happened to Charles Templeton. Sapagkat ang ebanghelyo ay simple. Makapal ang Bible, pero simple lang yan. The wages of sin is death. And there's a Savior. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At merong tagapagligtas na magbabayad niyang kasalanan yan. Kaya si Charles Templeton published what is the most heartbreaking books ever written. According, sabi sa mga dyaryo, isinulat ni Charles Templeton yung pinakamalungkot na libro na isinulat sa buong historya ng mundo. The saddest book ever written was written by Charles Templeton. At yung pinakamalungkot na libro na yan, ang title ay Farewell to God. Paalam sa Diyos. Written by Charles Templeton. Charles Templeton, the great evangelist and primary preacher, above Billy Graham, died in 2001 at the age of 86 after writing Farewell to God. A full-blown atheist, and he is now in the depth of hell, according to the Bible.
Sapagkat sa dami ng kanyang narinig, nagdesisyon siya na baliwalain at hindi paniwalaan ang katotohanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa Biblia. Ito po ay madalas ay nagbibigay lakas ng loob sa amin. Sinasabing kami mahal ng Diyos, na pag kami mahina, diyan manggagaling ang aming kalakasan sapagkat meron kaming Panginoon na mawain na ang mga pinupuntahan ay ang mga mahihirap, ang mga mahihina, ang mga makakasalanan, ang mga prostitute, ang mga maniningil buwis, ang mga tinatatwa ng sosyedad. Meron kaming Panginoon na sa kanyang pagmamahal sa amin ay iniwanan ng kalangitan ang kanyang trono at bumaba dito, nagsakatawan tao upang maranasan niya ang aming dinadanas at upang bayaran ang kamatayang kahindik-hindik na dapat sana'y kami magbayad sa impyerno. He took our place. Ngunit sana hindi rin namin makalimutan ng ibang parte ng Biblia na nagsasabi that the same loving God is the judge na maghuhusga pagdating ng panahon. Sapagkat may hangganan, Panginoon, at may pagdesisyon na dapat gawin. Sa mga tao po na andito na ngayon lamang nakarinig ng mensahe ng kaligtasan, sana, Panginoon, ay isuko na nila ang kanilang buhay ngayon din. Sapagkat naririnig mo ang kanilang isip at ang kanilang puso. May they cry out to you. Tulungan mo ako, Lord. Hindi ko kayang bitawan ang aking kasalanan at sa gitna ng aking panalangin. Hindi ko alam kung itutuloy ko ang pagsisisi, ngunit palambutin mo tulad ng pangako mo sa Ezekiel. At doon naman sa mga tao na nagpoproklama na mga Kristiyano, ngunit nakikita nila na matigas sa kanilang puso. At ang katotohanan ay tumatalbog na lamang, wala na epekto. The same cry, parehong panaghoy ang kanilang iiyak. Sapagkat kami, Panginoon, ay may mga matitigas na ulo, matitigas na puso. Kaya kami po, lahat, kung saan man kami diyan sa mga kategoryang iyan, hinihiling ko bilang pastor ng maliit na simbahan na ito, na tawagin mo na tunay na magreaksyon sa mga katotohanan ito. Magsisi sa kasalanan, kamuhian ang kasalanan, at maniwala sa Ebanghelyo na tanging gamot, tanging katotohanan na makapagliligtas. Sana, Panginoon, ang mga narinig ay manuot at mag-epekto at huwag tanggihan ng lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. At lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.